Sa isang lumang boarding house sa Parañaque, may mga bagay na napapansin ng isang tenant. Mga yabag, mga anino at isang presensyang laging nakasilip sa dilim. Habang tumatagal, mas malinaw, hindi sila nag-iisa. Hello Kuya Ken, ako nga pala si Prez, taga Mindanao po kami. Dahil sa trabaho namin, dito muna na-assign ang partner ko sa headquarters. Dahil bago pa lang kami sa lugar, napagdesisyonan muna naming mag-bed space habang naghanap ng mas permanenteng matitirahan. Sa unang linggo pa lang namin sa inuupaang bed spacer, may mga napapansin na agad akong kakaiba. Tuwing hapon, marami akong nakirinig ng mga batang nagtatakbuhan sa hallway. Tinatayang edad 2 taong gulang hanggang 4 na taong gulang. Mga nakahubad pa habang naglalaro ng tubig sa CR. Bukas lang ang pinto ng banyo. Pakabang walang pakialam ang mga bata kung may nakakakita. Nung una, inisip ko na baka anak lang ng ibang tenants. Bagamat alam kong mahigpit ang ganitong klaseng boarding house sa may mga kasamang bata. Pero ang mas nakakapagtataka, tuwing gabi sa 3rd floor kung saan kami nakatira, may isang batang babae na palaging nakasilip sa pintuan namin. Nakasuot siya ng lumang bestidang madungis, parang naduma sa ulan at alikabok. Akala ko may kwarto lang din sa bandang yun at doon siya nakatira. Ningitian ko pa nga siya minsan, pero hindi man lang siya gumanti ng ngiti. Parang blanco lang ang tingin niya sa akin. Lumipas ang mga araw. Madaling araw yon kung kailan ako bumababa para gumamit ng CR. Naroon pa rin ng mga batang naglalaro. Tila hindi sila napapagod, hindi natutulog. Paulit-ulit lang gabi-gabi. Tumagal ng halos 1 buwan ang ganoong eksena. Hanggang sumasanay na lang ako at hindi ko na sila ganoong pinapansin. Isang araw, habang nagkukwentuhan kami ng isa naming kasamang bed spacer, nabanggit ko sa kanya, "Ate, wala na pala yung mga bata dyan sa baba no? Yung mga maingay na naglalaro sa hallway at CR at saka yung batang babae na laging sumisilip sa pinto namin. Lumipat na rin ata sila." Nang ibang itsura ng mukha ng kausap ko, bigla siyang tumahimik at saka maingat na sumagot, "Ay ate, wala talagang bata dito. Bawal kasi. Ayaw kasi ng may-ari na may pamilyang may bata. Maingay daw kasi. At saka yung sinasabi mong kwarto dyan sa may pinto, wala talagang kwarto dyan te. Pintuan lang yan. Pero bubong ng likod niyan. Dyan kami nagsasampay ng damit. 2017 pa ako dito. At yung nakita mo, nakanasan din namin yan noon." Napahinto ako. Biglang bumalik sa isip ko ang mga nakita kong batang dumatakbo. Ang batang babae nakasilip sa pintuan gabi-gabi. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaawa. Lalo pat nabanggit pa ng isang matagal ng tenant doon na dati raw. Ilang mga kababaihan sa kwarto naming yun ay nagpapalaglag ng kanilang dinadalang sanggol. Mula noon, hindi na ako muling humiti sa batang sumisilip sa pinto. Dahil kung tama ang sinabi nila, baka hindi siya nanggaling sa mundong ginagalawan natin, kundi sa mundong naiwan na lamang ng mga kaluluwang hindi matahimik.